Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Wala ka pa rin ipinagbago, Becca. Wala pa rin kahalintulad ang iyong ganda. Nakangiting sabi ko sa kanya na ikinatawa niya. Ewan ko sa Jude. Wala ka rin pinagbago. Isa ka pa rin bulero. Natatawa at pailing-iling niyang sabi. At feeling makata pa. Dagdag pa niya. Swerte na lang talaga ni paring Alan sa'yo. Ani ko at pilit na itinatago ang lungkot. Napatigil siya sa ginagawa at napalingon sa akin. Kung hindi ka lang sana naduwag noon, baka ikaw ang swerte ko ngayon. Hindi ako nakaimik, Miss Roxy. Dahil tama siya. Paano nga kung hindi ako naduwag noon? Akala ko limot ko na. Akala ko okay na. Ngunit nang makita ko siya ulit, masaya sa piling ng iba, bumabalik ang mga pagsisisi na pilit kong ikinukubli. Masakit pala kapag nakita mo ang babaeng pinaubaya mo na nagtitiis na manatili sa tabi ng iba. Magandang araw sa inyong lahat. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip akong ibahagi ito dahil baka wala na rin namang saysay kung marinig pa ng hangin yung mga bagay na matagal nang tinapos ng panahon. Pero habang pinapakinggan ang isa sa mga confessions dito sa channel nyo, habang nasa eroplano pauwi ng Pilipinas, parang gusto kong ikwento ang isang pag-uwi na nagbalik din ng lahat ng mga alaala na dapat ay nananahimik na lang. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Jude, 36 years old. Halos 8 taon din ako nagtrabaho sa Canada bilang technician. Tahimik lang akong tao, Miss Roxy. Hindi ako yung palakwento, kaya pagpasensyahan nyo na po kung hindi ako ganon karunong. Paglapag ko sa Maynila ng araw na yon, naamoy ko agad yung hangin na may halong init, ngunit may dalang kapayapaan. Ang daming nagbago, pero nang marinig ko ulit yung ingay ng jeep at mga nagmamadaling tao, pakiramdam ko parang kahapon lang ako umalis. At gaya ng dati, unang tumawag sa akin ay si Alan. Kabarkada ko simula kolehiyo. Ang sabi niya sa tawag, "Pare, dito ka na muna sa bahay namin. Matutuwa yun si Becca." Si Becca, ang babaeng minsan kong minahal ng tahimik. Habang pinapanood kong tinatanggap niya ang pag-ibig ng kaibigan kong si Alan, hindi ko naman sinisisi ang tadhana noon. Alam kong magkaibigan kaming 3 at ako yung pangatlo. Yung tagapakinig, tagasalo ng mga kwento nila, tagasiguro na okay ang lahat. Pero ngayong babalik ako sa bahay nila, matapos ang halos 1 dekada, hindi ko alam kung kakayanin kong muling makita si Becca nang walang nabubuhay na damdamin. Pagdating ko sa bahay nila, agad akong sinalubong ni Alan. Medyo lumaki ang tiyan at medyo kumupas na rin yung dating sigla sa mga mata. Pero nang lumabas si Becca mula sa kusina, nakangiti at may hawak na baso ng juice, patakbo siyang lumapit sa akin na may malapad na ngiti. "Uy, nandito na pala ang aming balikbayan. Ang tagal mo namang nawala, Jude." Parang tumigil ang lahat. Parehong boses, parehong ngiti. Pero may kung anong lungkot sa likod noon na hindi ko maipaliwanag. Kumain kami, nagtawanan, nagkwentuhan tungkol sa mga bagay nung nakaraan. Pero sa bawat sulyap ko kay Becca, napapansin kong maraming nagbago sa kanya, Miss Roxy. Hindi kumupas ang kanyang ganda, ngunit ang mga mata niya na dati ay masigla, ngayon ay may kakaibang lungkot na. Ang babaeng kilala ko dati bilang pinakamakulit at palakwento, ngayon may pagkatahimik na. Si Alan naman, busy sa tawag ng cellphone, sa mga papeles, sa negosyo raw. Nang sandaling magkaharap kaming 3 sa hapag, parang nag-trip down memory lane ako.
Naalala ko kung bakit hindi ko pinursu si Becca noon. Sobrang close naming tatlo, mula pa nung kolehiyo. Alam kong gusto rin ni Alan si Becca at ayaw kong masira yung pagkakaibigan namin dahil sa isang nararamdaman na baka ako lang naman ang nakakaramdam. Pero minsan, bago pa naging sila, may mga sandali noon na pareho kami ni Becca ng nararamdaman. Yung mga gabing nagkakatinginan kami sa gitna ng tawanan ng barkada o yung simpleng pagsabay naming dalawa kapag umuuwi. Minsan nga, nagbiro pa siya noon. Sabi niya, "Jude, buti wala kang gusto sa akin, no? Ang gulo siguro kung meron." Ngumiti lang ako noon, pero sa loob ko, ang gusto kong sabihin ay meron. Kaso, alam ko rin na sa susunod na linggo, aamin na sa kanya si Alan. At hindi ko alam kung duwag lang ako o marunong lang magparaya. Pero pinili kong manahimik, Miss Roxy. Ngayon, habang nakaupo ako sa harap niya, sa mesa nilang mag-asawa, naalala kong lahat yon. At may parte sa akin na tinatanong kung tama ba talaga yung ginawa kong pagpapasya noon. Nang magpaalam na akong matutulog, bigla akong tinanong ni Becca, "Jude, totoo bang hindi ka pa rin nag-aasawa? Wala ka bang nahanap na foreigner dun sa Canada?" Ngumiti lang ako. Wala pang gustong tumagal sa tahimik na gaya ko. Tumawa siya pero yung tawa niya hindi gaya ng dati. Parang may kasamang bigat at dun ko na-realize na minsan pala, hindi lang lugar ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Pati tao rin. Pati mga puso na dati mong iniwan. That night, habang nakahiga ako sa guest room nila, sa gitna ng katahimikan, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses ni Becca. Hindi ko alam kung simpleng bati lang yun kanina o parang may isang damdamin na matagal na ring natulog. Pero sigurado ako sa isang bagay. Sa pag-uwi kong to, may mga laalang ayaw ko sanang gisingin, pero kusa silang bumabangon. Sabi nila, Miss Roxy, kapag matagal kang nawala, babawi ang mga alaala sa'yo pagbalik mo. Sabay-sabay, parang biglang naipon sa isang hinga. At ganun nga ang nangyari. Paglipas ng ilang araw mula nung dumating ako, nagyaya si Alan ng reunion para ma-refresh ang tropa. Sabi niya, sa bagay, matagal na rin kasi kaming hindi nagsasama-samang lahat. At syempre, si Becca ang pinakaabala. Siya ang nagluto, nagayos ng mesa, nag-asikaso ng lahat, kagaya pa rin ng dati. Siya yung alon sa katahimikan ng barkada. Pagdating ng gabi, kumpleto kami. May kantahan, tawanan, at walang sawang asaran. Pero habang pinagmamasdan ko sila, napansin kong may mga ngiti palang hindi naganap na totoo. Si Alan, habang nagbibiruan kami, panay ang tingin sa cellphone. Tuwing tatawagin ni Becca, lagi niyang sinasabi, "Mamaya na yan, Beck. Wala namang mawawala kung hindi mo agad aayusin." At si Becca naman, mapapansin mong pilit na lang ang tawa. Yung tipong hindi galing sa tuwa, kundi sa pagod. At habang tumatagal ang gabi, isa-isa nang nagpaalam ang tropa. Ako naman ay tumulong magligpit ng mga pinggan, habang si Becca ay abala sa lababo. Parang hindi na ganun si Alan gaya ng dati, no? Tanong ko habang pinupunasan ang mesa. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo ay marahan niyang sinabi, "Siguro, lahat naman nagbabago, Jude. May kanya-kanyang dahilan." Tumingin ako sa kanya. Parehong tono, pero may lamig sa boses na hindi ko narinig noon. Nang akala ko tapos na ang usapan, huminga siya ng malalim at idinagdag, "Pero minsan, kahit anong paliwanag mo sa sarili mo, ramdam mo pa rin yung unti-unting panlalamig.
Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kaya tumango na lamang ako. Sa totoo lang, ayokong pumasok sa pagitan nila. Pero may kung anong parte sa puso ko ang kumikirot. Hindi dahil sa may gusto akong mangyari, kundi dahil nakikita kong hindi na masaya yung babaeng minsan kong piniling iwasan para sa kapakanan ng aking kaibigan. Pagkatapos noon, nagbukas siya ng bote ng alak. Sabi niya, last shot lang. Nagtagal kami sa beranda. Tahimik lang at tanging hangin lang ang maririnig. Pati langit ay walang bituin, Miss Roxy. Namiss ko to. Sabi niya bigla. Ang alin? Tanong ko. Yung ganitong tahimik. Yung may kausap ka na hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka pagod. Hindi ako nakasagot, pero sa loob ko gusto kong sabihin na namiss rin kita. Lumipas pa ang ilang minuto bago siya tumayo. Mauuna na ako, Jude. Salamat sa tulong. Buti, nandito ka na ulit. Oo, Becca. Andito na ulit ako. Pero habang pinapanood kong papasok siya sa bahay, alam kong hindi lang basta pagbabalik ang nangyayari. Parang unti-unti ring bumabalik yung damdaming matagal ko nang inilibing sa ilalim ng mga taon. At sa huling tingin kong yun kay Becca, napaisip ako, Miss Roxy. Baka nga minsan, hindi mo kailangang hanapin ang tukso. Minsan, bumabalik lang talaga siya. Dala ang mga laalang iniwan mo at akala mo ay limot mo na. Simula ng gabing yon, naging mas madalas ang pagdalaw ko sa bahay ni Alan at Becca. Una, simpleng pakiusap lang ni Alan. Pare, baka pwedeng ikaw muna ang maghatid ng mga gamit kay Becca. May meeting ako eh. Susunod, Jude, pakitulungan muna si Becca sa bahay. Overtime ako eh. Hanggang sa hindi ko na namalayan na halos araw-araw na pala akong nandun. At sa bawat pagbisita, unti-unti kong nakikita yung mga bagay na hindi napapansin ng iba. Kung paano pinipilit ni Becca ngumiti habang nag-aasikaso ng hapunan kahit halatang pagod. Kung paanong napapatingin siya minsan sa labas ng bintana. Yung tingin ng isang taong may gustong sabihin pero hindi alam kung saan magsisimula. Madalas ay nakatambay kami sa beranda. Tahimik lang at walang kailangang sabihin. Pero may mga tanong na parang lumulutang sa pagitan naming dalawa. Alam mo, Jude, minsan naiinggit ako sa'yo. Sabi niya minsan habang hawak ang isang tasa. Sa akin? Bakit naman? Kasi ikaw, parang napaka-carefree pa rin. Samantalang ako, parang nakalimutan ko na kung paano maging ganon. Naikuyom ko na lamang ang aking mga kamao at napatanong sa isip. Anong ginawa mo sa kanya, Alan? Pero kung tutuusin, ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit nawala ang sigla ng babaeng minsan kong minahal. Dahil si Alan ang unang naglakas ng loob. At ako yung best friend na mas piniling tumabi kaysa sumingit. Tanda ko pa noong college kami. May isang gabi sa campus fair, ako at si Becca lang ang naiwan sa booth. May slow song sa background at habang nagkukulitan kami, tumahimik siya bigla. Alam mo, Jude, sabi niya, ang saya mo palang kausap. Tumingin siya sa akin ng matagal at doon ko naramdaman yung kakaibang kabog sa dibdib. Gusto ko sanang sabihin, ikaw din. Ikaw ang gusto kong kasama. Pero bago ko pa nagawa, dumating si Alan at doon natapos yung mga sandali. Kaya ngayon, habang nakikita ko siyang humihigop ng kape, pagod, tahimik, pero matatag, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Kung noon ba ay naglakas lang ako ng loob, baka ibang buhay ang meron kami ngayon. Pagsapit ng gabi,
Hindi na lang muna ako tumuloy sa pag-uwi. Tumawag si Alan at hindi na raw muna siya makakauwi dahil may team dinner sila. Kaya naiwan kami ni Becca sa bahay. Nagkukwentuhan sa sala at bumalik na naman yung tawa niya. Alam mo Jude, sabi niya habang nakatingin sa labas. Ang hirap pala kapag ikaw yung laging umiintindi, no? Sa pagitan ng katahimikan, may mga titig na parang gustong magsalita. Pero pareho kaming natatakot sa mga salitang baka hindi na mabawi kapag nasabi na. Nang gabing yun, napagtanto kong hindi pala kailangan ng matinding kilos o halik para maramdaman mong delikado ang mga puso nyo. Minsan, sapat na yung mga sandaling tahimik, yung mga titig na may pinipigilang damdamin. Lumipas pa ang mga araw at madalas akong napapadpad sa bahay nila Becca tuwing araw ng Sabado. Minsan ay nagdadala ako ng kape. Minsan naman ay prutas galing sa palengke. Si Alan naman ay madalas wala. Sabi ni Becca, may mga kailangan daw tapusin sa trabaho. Nasanay na akong abutan siya sa maliit nilang garden. Nakasuot ng lumang damit, abala sa pagtatanggal ng mga tuyong dahon sa paso. Ang sipag mo talaga. Biro ko minsan habang inaabot ang tasa ng kape. Ngumiti siya, yung pamilyar na ngiti na minsang nagpatigil sa mundo ko. Pag hindi ako kumilos, baka ako naman yung matuyo. Sabi niya, may mga araw na ganun lang, Miss Roxy. Puro banayad na usapan, mga tipid ng ngiti. Pero ngayong hapon na to, habang palubog ang araw, tahimik kaming naupo sa bench, sa may gilid ng puno ng santan. May hangin, may kuliglig, may mga alaalang tila ayaw matahimik. Naalala mo yung fair noon? Tanong niya bigla nang halos pabulong. Oo naman, sagot ko. Halos hindi ko rin maibuka ang aking bibig. Tayo lang nun sa booth. Sabi ko pa nga, ang saya mo palang kausap, di ba? Tumawa siya ng mahina. Pero iba yung tawa niya, Miss Roxy. Alam mo, Jude, patuloy niya. Matagal ko nang gustong itanong to eh. Ano naman yon? Bakit hindi mo ko niligawan noon? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako agad nakasagot. Parang lahat ng alaala mula sa nakaraan ay sabay-sabay na bumalik. Yung mga tawanan, yung mga titig na sandaling lumampas, at yung mga sandaling tinakasan ko. Kasi, napalunok ako. Kasi best friend ko si Alan. So, ganun lang? May ngiti sa labi niya. Pero ramdam ko ang sakit sa likod ng mga mata. Hindi, Becca. Kasi alam kong mabuting lalaki si Alan. Alam kong kaya kanyang ipaglaban. At ako noon, wala pa akong tapang. Natakot akong masira yung barkadahan. Natakot akong masaktan kayong pareho. Matagal na katahimikan at tanging hangin lang ang gumagalaw. Tanga ka rin pala eh. Bulong niya mahina pero malinaw. Siguro nga, Becca. Kung alam mo lang, Jude. Napatingin siya sa langit. Ilang gabi rin akong naghintay na baka ikaw yung unang magsabi. Na baka umamin ka rin na may nararamdaman para sa akin. Kasi sigurado ako noon sa sarili ko na ikaw ang pipiliin ko kung sakali. At doon, Miss Roxy, parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na kahit minsan pala may puwang din ako sa puso niya. O mas masaktan dahil huli na ang lahat. Pero siguro nga, dagdag niya, tama lang yung nangyari. Dahil kung tayo noon, baka mas masaktan lang din tayo ngayon. Tumango ako. Hindi ko kayang sumagot na mga panahon na yon. Tinitigan ko siya sandali. At sa mga mata niya, nakita ko ang dalawang taong matagal nang nagmamahalan
pero pareho ring natutong tumikim ng mali sa katahimikan. Sa bawat pagsindi ng ilaw sa paligid, pakiramdam ko unti-unti rin kaming tinatabunan ng gabi at ng mga bagay na hindi na dapat buhayin pa. Pero paano naman kung hindi? Napalingon ako sa kanya. Nalito sa ibig niyang sabihin. Paano kung naglakas loob ka? At masaya pala sana tayo ngayon. Diretso niyang sabi at namamasa ang kanyang mga mata. Napayuko ako. Beka, tanging nasabi ko na lamang. Napatungo siya. Ngunit, ano pa nga ba yung saysay ng mga what if ko? Kung tapos na ang pahinang yon para sa ating dalawa. Kita ko ang pagtakas ng mga luha sa kanyang mga mata. Iniangat ko ang kanyang mukha at pinahid ang kanyang mga luha. I'm sorry, Beka. I'm sorry. Nagkatitigan kami. Mata sa mata. Kita ko ang lungkot, pagsusumamo, at ang mga sana niya kung kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin at hinalikan ko siya, Miss Roxy. Marahan, may paggalang at puno ng pagmamahal na ilang taon ko ng pilit isinasantabi. Hanggang sa pareho na kaming kinapos at ang mga halik ko ay bumaba sa kanyang leeg. Hanggang sa hindi na namin napigilan at tuluyan na kaming nilamon nang damdaming akala namin ay tuluyan nang nakalimutan. Pagkatapos ng araw na yon, parang may nagbago sa pagitan namin ni Beka. Ang nangyari sa pagitan namin ng araw na yon ay tila naging hudyat na mga sandaling hindi dapat mangyari. Mga tahimik na gabi sa loob ng kotse, nakaparada sa harap ng dagat habang pinagmamasdan ko ang alon. Mga hapong pareho kaming walang sinasabi pero magkahawak ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Mga gabing nagkukunwaring walang mali kahit pareho naming alam na may kasalanang unti-unting nabubuo. Minsan ay nasabihan pa ako ni Alan habang nagiinuman. Buti nandito ka pare. At least, may kasama si Beka kapag wala ako. Ngumiti lang ako. Hindi ko masabi na ako rin. Gusto kong kasama siya. Pero hindi bilang kaibigan. At hindi niya alam na ang kumparing pinagkakatiwalaan ay sinusulot na pala ang kanyang asawa habang nakatalikod siya. At tuwing magkasama kami ni Beka, alam naming pareho na mali. Ngunit mas pinipili pa rin namin ang isinisigaw ng aming mga damdamin. Madalas na kaming magkita ni Beka. Hindi na sa bahay nila, kundi sa mga lugar na tila sadyang nilikha para itago ang mga pusong nagkakasala. Minsan sa tabing dagat. Minsan naman sa maliit na cafe na halos walang tao. Hindi namin kailangang mag-usap ng malalim. Sapat na yung katahimikan, yung presensya, yung pakiramdam na kahit sandali, hindi kami kailangang magpanggap. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may takot. Dahil alam kong sa sandaling malaman ni Alan, matatapos na rin yung mundo naming pareho naming hindi dapat sinimulan. Isang gabi, sinundo ko siya sa may labas ng bayan. Galing daw siyang nakipag-hangout sa mga dati naming kaklase. Tahimik lang sa loob ng kotse, hanggang siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Jude, naisip mo na ba kung sakaling hindi ako napunta kay Alan? Araw-araw, Beka. Sagot ko agad at halos bulong lang. At kung sakali, sa tingin mo, ano kaya tayo ngayon? Siguro masaya. O baka nag-aaway rin. Pero kahit alin pa, Beka, basta ikaw yung kasama ko, ayos lang. Napatawa siya ng mahina at may halong panghihinayang. Minsan naiisip ko nga, bakit laging sa maling oras mo ako minamahal? Hindi ako nakasagot.
Kung may ibang panahon lang sana, no? Sabi niya ng mahina. Baka hindi ganito kasakit magmahal. Tama ka, Becca. Kung may ibang panahon lang. Sagot ko, baka hindi ko kailangang piliin kung alin ang tama. At napagtanto ko, Miss Roxy, ang pinakamabigat palang kasalanan ay yung maramdaman mong totoo ang isang bagay, pero dapat mong pigilan kasi alam mong mali. At sa bawat titig at hawak, sa bawat haplos at may hinang tawa, may kasamang pangulila sa mga bagay na hindi na kailanman magiging atin. At sa tuwing maghihiwalay kami, pareho naming sinasabing, hanggang dito na lang muna. Pero pareho rin naming alam na hindi pa talaga doon nagtatapos. Hanggang sa dumating ang gabing yun. Si Alan biglang umuwi ng hindi sinasabi. Gabi pa lang ay nasa bahay na ako ni Becca. Tulungan ko raw siya na mag-ayos ng sira sa kanilang kusina. Ngunit iba ang inayos naming dalawa. At sa kwarto kami napunta. Pagod siya at ako rin. Pero kahit pagod, pareho pa rin kaming nakangiti sa isa't isa. Pagkatapos ay lumipat kami sa sala. Magkatabing nakaupo, magkayakap at nagkukwentuhan. Wala na siyang oras para sa akin, Jude. Hindi ko na siya kilala. Sabi niya bigla. Pero bago pa ako makapagbitaw ng salita, bumukas na ang pinto. Si Alan. Basang-basa ng ulan at may hawak na plastic bag ng pasalubong. Pero halos malaglag sa sahig nang makita kami. Natahimik siya. Yung tahimik na mas masakit kaysa sigaw. Alan, halos hindi makapagsalita si Becca. Walang ya kayo. Sigaw niya at kaagad akong sinuntok. Alan! Sigaw ni Becca at pinuntahan si Alan upang pigilan. Kailan niyo pa ako niloloko? Nanginginig ang boses at puno ng galit. Hindi ako makatingin sa kanya. Wala akong salitang kayang ipaliwanag ng tama sa maling ginagawa ko. Pare, bulong ko, pero agad niya akong pinutol. Huwag mo akong tawaging pare. Galit siyang nakatingin sa akin at napahawak sa kanyang ulo. Sa lahat, Jude, sabi niya, sa lahat ng pwedeng gumawa sa akin nito, ikaw pa? Tahimik lang si Becca na umiiyak. Ako naman, nakatayo lang, walang lakas at walang muka. Alan, mali kami oo, sabi ni Becca. Pero mali rin yung matagal ko nang nararamdaman na hindi mo na ako nakikita. At yun ba ang dahilan para hanapin mo yung sarili mo sa ibang tao? Hindi ko hinanap, Alan. Sagot niya. Kusa lang dumating. At sa puntong yon, doon ko na naramdaman kung gaano kalalim ang sugat ng mga taong sabay mong minahal bilang kaibigan at bilang babae. Lumipas ang ilang linggo. Umalis ako bago tuluyang magkaluray-luray ang lahat. Hindi ko na kinausap si Alan. Hindi rin si Becca, Miss Roxy. Pero bago ko lumipad pabalik ng Canada, nagkita kami ni Becca sa huling pagkakataon. So aalis ka ulit? Sabi niya. Kailangan, Becca. Hindi pa tapos ang kontrata ko. At pagkatapos nun, hindi ko alam. Tumango siya at pilit nang umiti. Yan ka naman talaga, Jude eh. Laging hindi sigurado. Laging may hindi alam. At siguro, yun ang dahilan kung bakit hindi mo rin ako pinili noon. Hindi ako nakasagot sa kanya. Lahat ng gusto kong sabihin parang nasunog sa lalamunan ko. Tumayo siya, kinuha ang payong at bago umalis, lumingon siya sandali. Hanggang ngayon duwag ka pa rin pala. O baka hindi mo naman talaga ako ganun kamahal. Sabi niya, kapag nakahanap ka na ng babaeng totoo mong mamahalin, sana manindigan ka. Sana piliin mo siya. At huwag mong hayaang maagaw ulit ng iba.
At doon ay tuluyan na siyang lumayo, Miss Roxy. Wala nang sigawan, wala nang habulan, wala nang pangakong babalik. Ang naiwan lang yung pakiramdam ng isang pusong dumating sa maling oras ng 2 beses. At sa huling pagkakataon ay naibulong ko sa hangin. Patawarin mo ko, Becca. Kung hanggang ngayon, hindi ko magawang ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Jude.